Mga awit, Siyam, 1 at 2. Purihin kita, Yahweh, ng buong puso ko, mga kahangahangang ginawa mo'y ipapahayag ko. Dahil sa iyo, ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos na kataas-taasan. Tayo po ay magpatuloy sa pagmumuni-muni sa harap ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Ama, sa umagang ito ay lumalapit po kami sa iyo. Purihin ka namin. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran na makagagawa ng lahat ng bagay. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Kaya hayaan mo na kami ay sasamba po sa iyo sa umagang ito, araw na kung saan ay ibinigay mo sa amin ang araw na ito para ka namin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat sa buhay, sa kalakasan, sa iyong biyaya at pagpapala na patuloy na nararanasan ng iyong mga anak. Panginoon, dumalapit po kami sa iyo. Patawad, Ama, sa aming mga pagkakamali, mga kaisipan, sa aming mga pagsasalita, pagkilos, kung kami man ay natagpuan mong nagkamali, ito'y hinaharap po namin sa iyo at hinihingi namin ito ng kapatawaran. Patawad, Ama. Panginoon, hayaan mo na lumapit po kami sa iyo. Panginoon, dalayan po namin sa iyo ang aming bansa. Panginoon, tignan mo ang kalalagayan ng aming bansa. Ikaw ang kumatagpo, napakabuti mo, tunay na hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Hindi mo pinababayaan ang bansang ito. Pagpalain mo ang aming Pangulo, patuloy mo siyang bigyan ng kaalaman, karunungan sa kanyang pamamahala. Pagpalain mo, Panginoon, ang bansang ito. Panginoon, patuloy na namin dalangin sa iyo ang kalalagayan ng maraming mga tao na kung saan ay nandoon ang kahirapan, nandoon ang maaaring kakulangan sa kanilang buhay, Panginoon. Ang iba ay nawala ng trabaho, ang iba ay may mga karamdaman. Panginoon, ang iyong pagpapala, Ama, ang patuloy mong iparanas po sa kanila. At naway, makilala kanila, Panginoon. Kilalanin kanila na ikaw lamang ang Diyos at wala nang iba na dapat nilang sambahin, kilalanin sa kanilang mga buhay at sampalatayanan. Panginoon, patuloy din namin dalangin ang aming iglesia sa kanyang pangkalaganapan. Dalayan po namin sa iyo ang mga generales, obispo, ang direktoryo, ang lahat ng kapasturan, ang lahat ng mga local churches. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa po. Sa umagang ito ay nandoon ang kanilang pagsamba. Panginoon, hayaan mo na pagpalain mo ang lahat ng gawain ng aming iglesia sa pangkalaganapan, bagamat ang ilan ay maaring naihinto, na-cancel, dulot nga, Ama, ng pandemyang ito. Kaya hayaan mo na ito ay patuloy din namin ilapit po sa iyo. Panginoon, dalangin din namin sa iyo ang aming iglesia sa Tipas. Hayaan mo na ilapit po namin sa iyo ang bawat sambahayan, ang mga magulang, ang mga bata, nasa mga kani-kanilang tahanan, doon ang nag-aaral online. Panginoon, pagpalain mo po sila, Ama. Ikaw ang kumatagpo. Ngayon din, patuloy din namin dalangin ang lahat ng may mga karamdaman sa aming iglesia. Kaya nga ba, sa umagang ito, ang iyong pagpapalat, biyaya sa aming pagsamba, ang patuloy naming maranasan. Maraming salamat, Ama. Ang lahat na ito yung aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.
All of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hands. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray.
Tayo po ay dumako sa tugunang pagbasa, matatagpuan sa Jeremias 18, 1-6. Sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok, at may ipapahayag ako sa iyo. Kapag ang ginawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Tayo pong lahat. Pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak na buktong niya, Panginoon natin, nasa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Berheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo, ating pong dakilain, sambahin at purihin ang ating Panginoon. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend. I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are. Jesus. Ating pong purihin ang ating Panginoon, tayo pong lahat ay umawi. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Tayo pong lahat. Savior, healer, redeemer, and friend. I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are. Jesus, I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are. I'll worship you for who you are. Jesus, my soul secure, your promise sure, your love endures always. Tayo
Jesus. Tayo po lahat. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Hallelujah, purihin po ang ating Panginoon. Para sa ating second song po, atin pong alalahanin ang kabutihan ng ating Panginoon. And may we always be reminded that the Lord is our strength, the Lord is our shield, and the Lord is our deliverer. At kahit anumang mangyari, mapagkakatiwalaan natin siya. Tayo pong lahat ay umawit. Samahan niyo po ako sa pag-awit. I will bless the Lord forever. I will
Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon sapagkat muli na naman tayong nagkasama-sama sa pag-aaral ng kanyang mga banal na salita ngayong umagang ito. Tunay na sa dumarating sa ating mga buhay, sa pandemyang ito na nasa ating bansa at sa buong mundo, at lalong-lalo na yung kararating lang na napakalakas na bagyong si Rolly na nandoon ng Bicol region at tunay na nangangailangan ang ating mga kababayan doon ay tunay na patuloy natin silang ipanalangin at tunay na mabiyayaan ng ating Panginoon ang bawat isa sa kanila, yung comfort, yung pagtulong ng Panginoon ng ating government, ng bawat isa sa atin ay madama ng bawat isa sa kanila. Ang atin pong pag-aaralan ngayong umagang ito ay buhat sa ating pong paksang talata o theme verse, Jeremiah 18:6b. Ang sabi po dito, "You are in my hands, just like clay in the potter's hand. Kayo'y nasa mga kamay ko tulad ng putik sa kamay ng magpapalayo." Jeremiah and the potter's house. Ito po ang ating topic ngayong pong umagang ito at matatagpuan po natin ito sa aklat ni Jeremiah, chapter 18, verses 1 to 23. Ipinadala o ipinakita ng ating Panginoon at pinapunta si Jeremiah sa potter's house. At sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa potter's house o sa gawaan ng isang magpapalayok at tingnan mo ang kanyang ginagawa roon. At meron akong ipapahiwatig. Meron akong valuable lessons na ituturo sa iyo. Bagamat itong potter's wheel o gawaan ng magpapalayok ay isa to sa mankind's earliest invention. At makikita nga natin na halos 6,000 years na itong nandito sa buong mundo, lalong-lalo na sa panahon ng ating Panginoon nung araw, ay hindi po ito nagbabago. Nandun pa rin yung basic design at yung gawaan o yung potter's house, kung paano gawin ang palayok o ang vessel, ay ganun pa rin. At makikita lang natin siguro ang pinagbago, naging moderno ngayon, samantalang nung araw, ang gumagana rito ay yung pag gumugulong yung wheel o yung potter's wheel ay sa pamamagitan ng paa ng isang potter. At babasahin ko po sa inyo ang Jeremiah 18, 1-6. At ito po ang magiging palatuunan ng ating pag-aaral ngayong umagang ito. The word which came to Jeremiah from the Lord, saying, "Arise and go down to the potter's house, and there I will cause you to hear my words." Then I went down to the potter's house, and there he was, making something at the wheel. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again into another vessel, as it seemed good to the potter to make. Then the word of the Lord came to me, saying, "O house of Israel, can I not do with you as this potter, says the Lord? Look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel." Kung paanong nasa kamay ko, kayo'y nasa kamay ko tulad ng putik sa kamay ng magpapalayo. So, ano ba ang ipinahayag
ng ating Panginoon kay Jeremiah ay ganun din ang ipinapahayag sa bawat isa sa atin sa pag-aaral natin ngayong umagang ito. Ang pag-aaralan po natin may apat na bagay na ipinahayag ang ating Panginoon kay Jeremiah. Kaya siya pinapunta doon sa Potter's house. At ganon din sa bawat isa sa atin ngayong araw na to. Ang gustong matutunan ng bawat isa sa atin galing sa ating Panginoon. Ang unang-una po, God is the Potter. Ang Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat, siya ang Potter. At ang ibig niyang ipahatid sa bawat isa sa atin, God is always in control. Look, sabi nga sa verse 6, look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayo. The image of the potter, nung makita ni Jeremiah ang itsura ng magpapalayo, ay nalaman na niya na ang buhay ng vessel o ng putik ay wala doon, hindi doon sa invisible force o doon sa blind chance o pagkakataon lamang. At kung tutuusin natin, ang kamay at ang buhay ng bawat isa sa atin ay nasa mga kamay ng ating Panginoong Hesus. Napaka-obvious naman po, di ba mga kapatid at mga magulang, na yung putik o yung clay powerless. Hindi naman po, wala naman tayong makikita na may putik magfo-form by itself. Hindi po gagalaw yan. Nandyan lang, powerless ang putik na yan. At makikita lang natin dyan ang isang pinaka-valuable lesson na gustong ipahayag sa atin ng Panginoon. Only God has the power to guide our lives. God is sovereign, all man. Kaya senseless po ang tayo ay makipagtalo sa Kanya. Senseless po na tayo po ay magreklamo sa Kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Kasi all-knowing and powerful ang Potter o ang ating Panginoon. And He is always in control. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, chapter 9, verses 20 to 21. But indeed, O man, who are you to reply against God? Will that thing formed say to him who formed it, why have you made me like this? Does not the potter have the power over the clay? From the same lump to make one vessel for honor and another for dishonor. Tatagalugin ko po. Tao ka lamang. Sino kang mangangahas na sumagot ng ganon sa Diyos? Masasabi kaya ng isang hinuhubog sa kanyang manghuhubog, bakit ninyo ako ginawang ganito? Wala bang karapatan ang gumagawa ng palayok na bumuo ng isang mamahalin o isang mumurahing sisidlan mula sa iisang tumpok ng putik? Mga kapatid at mga magulang, naobserbahan ito ni Jeremiah at alam ng bawat isa sa atin. Nakita niya at nasaksihan niya ang isang magpapalayo sa kanyang gawaan. At nakita niya na bago pa lang gumawa ng isang palayo, ang magpapalayo o bago pa lang
gumawa ang isang potter ng isang vessel o isang vase, meron na po siyang plano sa kanyang isip kung ano ang ibig niyang mangyari doon sa gagawin niya. Naka-form na po yan sa isipan niya. At he alone can see the finished product he desires to bring into existence. Bagamat nandun pa yung putik, nandun pa yung clay, alam na ng magpapalayok yan kung ano ang mangyayari sa finished product na gusto niyang mangyari. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa mga taga Pilipos, chapter 1, verse 6, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it. Kanya po itong tatapusin. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Mga kapatid at mga magulang, ang unang-una po yan. Ang Pater, ang Diyos. Meron siyang kapangyarihan doon sa ginagawang putik. At yung destiny, kung ano ang mangyayari doon sa putik na yon, na kanyang hinuhubog sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, ay nasa kanya lamang. At ito po ay nasa kanyang mga kamay. At makikita natin, nakita ni Jeremiah to At makikita natin sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung intense, intense interest in the clay. Yung concentration ng magpapalayok, yung concentration ng potter, nandun lang sa clay o dun sa putik na kanyang hinuhubog. He wants that clay to become an expression of his mind. Gustong-gusto ng magpapalayok o ng potter na yung finished product na mangyayari doon sa palayok, yun ang expression ng kanyang isipan. At nakita ni Jeremiah, nandoon ang patience ng potter doon sa clay. At makikita natin, ganyan-ganyan ang ating Panginoon. God desires to lift you, each and every one of us, to the highest level. Kung ano ang plano, kung ano ang kagustuhan niya, gusto ng Panginoon na ganun din ang mangyari sa bawat isa sa ating kanyang hinuhubog sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Alam ng bawat isa sa atin, He will do as good for you and me as you or ourselves allow it to be. Mga kapatid at mga magulang, nandoon din sa sitwasyon na kung paano mafo-form niya ang putik o ang clay, dapat ialaw natin sa bawat isa sa atin ang ating Panginoon na gumawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Yun po, ang unang-una, God is the Potter. Ang Diyos ang magpapalayo. Ang pangalawa po, obvious na po ba? Ang pangalawa po, man is the clay. At makikita natin, the vessel was a work in progress. Patuloy na hinuhubog to. Patuloy na ginagawa ito. Hanggang ito ay matapos. Hindi po nilulubayan ng potter. At mapapansin po natin sa buhay ng bawat isa sa atin, pag nandoon na tayo sa kamay ng ating potter o ng ating Panginoon, hindi na po niya tayo lulubayan sapagkat patuloy niya tayong huhubugin sa kanyang mga kamay. The vessel was in the potter's hand, although it was spoiled in the potter's hand. Bagamat dumarating ang panahon
na yung putik ay nasisira o nadidisform, ang ginagawa lang po ng Potter dito at naobserbahan ni Jeremiah, hindi po niya ito itinatapon. Ang ginagawa po lang niya muli niya itong hinuhubog. Muli niya itong hinahalo. Kumbaga sa tinapay, muli na niya naman itong mamasahin. Bagamat na-disform, muli na naman itong huhubugin. At napakagandang trait po o karakteristik ng mga bagay na ito, hindi po ito itinatapon ng Potter. Makikita na ganyan-ganyan din po ang karakteristik ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nasa kanyang mga kamay at tayo hinuhubog, bagat dumadating ang mga sitwasyon na nasisira yung clay o yung putik, hindi po niya ito itinatapon. Kanya mo muling itong hinahalo, kanya mo ulit itong minamasa, inaalis na naman niya ang mga impurities, nilalagyan na naman niya ng mga tubig, inaalis na naman niya yung impurities, hanggang maging desirable na naman sa kanyang paghubog. It was remolded into a vessel that the Potter was pleased with. Tingnan po natin ang mga characteristics ng isang putik o ng isang clay. Mapapansin po natin, yung clay naman is of a little value. Wala namang halaga yung putik. Wala pong halaga yan. Isang tumpok ng putik lang po yan o clay. Ano ba halaga niyan? Wala po. Pero, magiging something of immense value yan if molded by the right hands with the right purpose. For the right purpose. Pag itong putik na to, isang tumpok ng putik na ito, o ng clay na ito, nagawa ng isang vase, ng isang vessel, o isang pitcher na maganda, ng isang Potter, doon po magkakaroon ng immense value, o yung halaga nito, talagang magiging mahalaga at priceless kung tatawagin. Ang pangalawa po, yung ability o quality ng clay to be molded by the Potter. Pag tiningnan po natin yan, makikita natin, hindi naman agad dinadala agad ng Potter yan sa kanyang will Hindi po Ang ginagawa muna ng Potter, yung clay na yon, kanya muna itong hinahalo, minamasa. Talagang tinatanggal lahat yung mga impurities, tinatanggal lahat yung mga bubbles, tinatanggal niya hanggang makikita niya sa kanyang pakiramdam at sa kanyang pag-iisip na kayang-kaya na at maayos na itong putik na to o itong clay na to para ma-form na niya sa isang magandang vessel. But with the touch of the master's hand, the ugly, shapeless clay is then transformed into a beautiful, priceless vessel. Sa pamamagitan ng mga kamay ng Potter, nagiging beautiful at priceless yung vessel na yon mula sa isang tumpok ng putik. Balagay ko, ito po ang magiging katanungan nyo. Paano natin malalaman kung ano ang nasa isip ng Potter? Kung ano ang nasa isip ng ating Panginoon? Paano po natin yan malalaman? Unang-una, we must yield. We must submit to His will. Yun lang po. Yun lang po ang kailangan. At maging obedient tayo sa Kanyang pinag-uutos sa atin. Sa Kanyang kagustuhan sa atin. Kailangan maging sensitive tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. At nandoon yung submission natin sa ating Potter o sa ating Panginoon. So ang una po na ating napag-aralan, God is the Potter, is always in control of every
every situation. Ang pangalawa po, man is the clay. Ang pangatlo po, life is the wheel. Ito po yung wheel na nung araw sa pamamagitan ng mga paa ng potter, paikot-ikot lang po ito. Umiikot-ikot lang po ito at doon sineshape ng potter yung clay o yung putik ng magpapalayok para maging maganda ang kalabasan nito at maging isang priceless vessel, vase, o maaari naman picture din. Sabi nga po ni F.B. Meyer, the potter achieves his purposes by means of the wheel. Ang ibig sabihin nito, circumstances of our lives. The wheel speaks of rounds of life. Yung paikot-ikot na routine natin sa ating mga buhay na kadalasan akala natin dull and boring na Kasi paikot-ikot lang ang buhay natin Akala natin minsan trabaho, eskwela, bahay, o pag ganun lang, nagiging dull and boring. Akala natin ganun lang. Pero as the wheel goes around and around, it is hard to tell one revolution from the next. At sa patuloy na pag-ikot ng gulong na ito, nandoon yung pressure ng master's hand. Nandoon yung pressure ng ating Panginoon bilang isang potter sa buhay ng bawat isa sa atin. At makikita natin, bagamat alam natin, minsan akala natin dull and boring na yung buhay natin, nandoon yung small changes. Small changes na nagaganap sa atin. Yung paghubog, mararamdaman natin yan. Circumstances of life, mararamdaman natin yan. Sa patuloy na pang-araw-araw na buhay natin na nandoon yung paghubog sa atin. Until the process is complete. Tandaan po natin mga kapatid at mga magulang, ang buhay po ng bawat isa sa atin is not controlled by luck or by chance. Hindi po pwedeng sasabihin natin, madalas na naiisip natin, ay, swerte-swerte lang yan. Ay, minalas lang ako. Ay, weather lang yan. Parang gulong ng palad yan. Minsan nasa baba, minsan nasa taas. Hindi po natin pwedeng sabihin yun. Sapagkat they are controlled by the potter. They are controlled by God. He arranges the circumstances of our lives to mold us. Ina-arrange ng Panginoon ang bawat isang circumstances. Maliit man to, malaki man tong nangyayari sa buhay natin. Dumarating sa atin, nakikita natin ang patuloy na paghubog ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Minsan nafe-feel natin yung pressure ng kamay niya. Makikita natin, nafe-feel natin sa ating mga sarili ang paghubog ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. How does God mold and shape us? Unang-una po, by trials. Pagsubok, mabibigat na suliranin, na hindi naman po hinahayaan ng ating Panginoon na sa atin lang mangyari. Halos lahat po ng kanyang mga anak, mga mananampalataya, ay nakaka-experience nito. Makikita po natin yan at mararamdaman na natin sa ating mga sarili yung mga pagsubok at mga mabibigat na suliranin na dumarating sa ating buhay. Pangalawa, by chastenings. Yung mga pagpalo sa atin. Paano po ba tayo pinapalo ng ating Panginoon? Dumarating po yung mga mabibigat na karamdaman. Dumarating yung paghihirap natin sa ating mga buhay. Dumarating yung kabiguan ng ating mga pangarap. Hindi natin natupad yung mga pangarap natin sa buhay na ito. Yan po ang dumarating sa bawat isa sa atin.
Ang pangatlo, mga by circumstances, mga pangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Bagamat ito ay makikita natin sa pang-araw-araw na nangyayari sa atin, pero makikita natin yung diin, yung pisil ng potter doon sa kanyang vessel o sa putik na kanyang ginagawa. Kadalasan, nakikita natin na nasasaktan tayo at nadadama natin. Pero wag po tayong mag-aalala sapagkat diyan tayo hinuhubog at diyan tayo gustong maging isang maayos na vessel ng ating Panginoon. The will, our life, is controlled by the potter. It is controlled by God. Itong buhay po natin ay necessary po ito para sa paghubog ng isang palayok o ng isang vessel. Hindi po magagawa ang isang vessel kung wala naman po yung will o yung buhay ng bawat isa sa atin. To complain against your circumstances, kung tayo po ay nagrereklamo kung ano ang mga nangyayari sa ating buhay, is to complain against God. Sa Panginoon tayo nagrereklamo sapagkat siya ang pattern natin. Pag-aralan natin yung dalawang character lang sa Bible natin. Unang-una si Joseph the Dreamer. 20 taon po siyang pinadala ng ating Panginoon sa Ehipto o sa Egypt para lang maging tagapamahala ng lupain ng Ehipto at makita niya at matulungan niya ang kanyang mga tao, ang kanyang mga mamamayan, ang kanyang family noong dumating ang tagutom sa Ehipto at sa ibang karatig na lugar. Si Moses, kilalang-kilala natin si Moses. Meron pong hinubog siya ng 40 taon. 40 taon na nandoon po siya sa disyerto para i-prepare siya ng ating Panginoon to lead these people from bondage in Egypt. Si Joseph, 20 taon. Si Moses, 40 taon. Ang paghubog, ang paggawa ng pattern ng Panginoon sa kanilang buhay. Our lives are not some random chance, but the ordered plan of the ruler of the universe, which is our Lord and our God Almighty. To be disappointed is to have unbelief in His Word. Kapag dumarating sa atin ang mabibigat na pagsubok, suliranin, kadalasan, dito tayo, nagbe-break tayo. Tayong mga putik, tayong mga clay, ay muling nasisira. At muli na naman tong huhubugin ng potter. At huhubugin na naman tayo ng ating Panginoon. Pero marami pong salamat sapagkat hindi niya tayo itinatapon. Hindi po niya tayo itinatapon. Nandoon po ang spoiled, ang marred na putik o nasirang putik at kanya na naman itong huhubugi. Sabi nga po sa Romans 8:28, alam na po natin, tatagalogin ko po ito. Alam nating sa lahat ng bagay, sa lahat po ng bagay, ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ano po yung pang-apat? Kung ang unang-una, God is the potter. Pangalawa po, man is the clay. Third, life is the will. Ang pang-apat at ang panghuli, disobedience is the marring. Ano po ba yung sinasabi dito sa English na marring? O yun po yung spoiling o messing up. At sabi nga sa Tagalog, ang di pagsunod ay pagsira muli ng putik.
Sabi nga sa verse 4, kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugasan ng panibago. Hinahalo niya muli ang putik at hinuhugasan ng panibago. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again into another vessel as it seemed good to the potter. At napakaganda po, ito pong sinasabi rito. Hindi po itinatapon ng potter o ng magpapalayok yung putik na nasira o yung clay na nasira. Hindi po niya ito itinatapon. Kung hindi, hinahalo na naman niya to. Minamasa na naman niya to parang tinapay para mawala ang anumang air bubbles o anumang impurities at inihahanda na naman niya to para doon sa kanyang will na ilagay sa kanyang will. At ang pinakamaganda po nito, nalalaman by instinct ng potter kung ready na naman itong putik na ito na kanyang huhubugin. The clay was marred when it refuses to lead to the potter's hand. So we are marred when we refuse to lead, to yield our lives to God. Kapag tayo po ay ayaw magpahubog, tayo po ay nilalayuan natin ang potter's hand, ayaw nating pahubog, kanya po muli tayong sinisira. Kanya po muling hinuhubog at hinahalo ang bawat isa sa atin para malaman niya at dumating tayo sa puntos na yon na pwede na tayo muli niyang hubugin. At mapapansin natin, mga kapatid at mga magulang, there's always a cost to disobedience. Dumarating ang panahon na patuloy sinusuway natin ang ating Panginoon at makikita natin na meron laging cost ang disobedience. Nandoon yung loss of time, nandoon yung loss of beauty, but God will mold us again. But we are never quite the same as before. Baaring hindi na tayo bago katulad ng dati kasi kadalasan yung kasalanan nag-iiwan ng mga peklat o pilat. Kadalasan yung mga impurities na nandoon ay patuloy na nandoon pa rin at nahihirapan yung potter o yung Panginoon na alisin ito. But makikita natin ang Panginoon. Nandoon ang kanyang patience. Yung potter, nandoon ang patience niya. Nandoon. At lagi tayong gustong bigyan ng second chance. Hindi po niya itinatapon yung nasirang putik. Ito po ay muli na naman niyang hinahalo at minamasa para makita niya at maramdaman niya na willing uli tayo at ready uli tayo sumunod sa kanyang kagustuhan o sa kanyang will sa bawat isa sa atin. The Bible is a record of God giving individuals a second chance after disobedience marred their lives. Makikita po natin yung mga karakter sa Bible na ating patuloy na pinag-aaralan ang buhay ni David, ni Pedro, at ni Mark, among others. Nandoon lagi yung second chance. Nandoon lagi yung panumbalik at minomold agad muli sila ng ating Panginoon. Nasa atin rin po yan. Nandoon lang ang patuloy na humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon sa mga nagagawa nating kasalanan. At tayo manumbalik sa Kanya sapagkat hindi po niya tayo inaalis sa Kanyang mga kamay at patuloy niya tayong
huhubugin. Patuloy niya tayong huhubugin ng kanyang mga kamay. Obedience at pagsunod sa kagustuhan at will ng Panginoon sa buhay natin ang pinakamahalaga sa buhay ng bawat isang anak niya. Mga kapatid at mga magulang, sa nangyayari sa ating buhay, nararamdaman natin yan eh. Nandoon yung mga pagpalo, nandoon yung pagtapik, trials, pagsubok ng ating Panginoon. Sapagkat nandoon at mararamdaman natin ang kanyang mga kamay na patuloy na hinuhubog ang bawat isa sa atin para tayong sumunod at maging perfect doon sa anumang plano niya sa buhay ng bawat isa sa atin. At pangwakas, basahin ko po sa inyo ang Isaiah 64:8. Gayunman, O Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang putik at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang sa amin humuhubog. Pagpalain nawa ng Panginoon ang ating pinag-oralan ngayong umagang ito at ang pangangalaga niya nawa ang laging mapa sa bawat isa. Tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa araw na to na ipinakita mo po sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ni Jeremiah ang Potter's House, kung paano gumagawa ang isang magpapalayo. Maraming pong salamat sapagkat alam ng bawat isa sa amin na patuloy mo po kaming hinuhubog. Patuloy mo pong hinuhubog ang bawat isa sa amin para dumating kami doon sa priceless at napakagandang palayo o vessel na gusto mong mangyari sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat nalaman namin at napag-aralan namin ngayong umagang ito na ikaw ang may control sa buhay ng bawat isa sa amin at lalong-lalo na po sa circumstances na dumarating sa aming mga buhay. Maraming pong salamat bilang isang potter na hindi niyo po kami itinatapon kapag kami nasira. Kung hindi, muli niyo po kaming hinuhubog, muli niyo po kaming hinuhugasan, at muli niyo po kaming hinahalo sa pamamagitan ng iyong mapagpalang kamay para sumunod sa iyong will o kagustuhan kung ano man ang iyong nasa isip para sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa mga panahon ngayon, Panginoon, sa pandemyang ito na nasa buhay ng bawat isa sa amin, hindi lamang sa aming bansa kundi sa buong mundo, dumating pa rin ang mga bagyo na dumating sa aming bansa, lalong-lalo na po itong bagyong Rolly na nasalanta halos lahat ang Bicol region, Panginoon. Patuloy na hubugin niyo po kami. Patuloy na samahan niyo po kami. Patuloy na tulungan niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Sapagkat sa pamamagitan lang ng iyong mga kamay ay magkakaroon kami ng katunggumpayan, Panginoon, sa aming buhay. Na ang aming main purpose, Panginoon, ikaw ang lagi naming makapiling at ikaw ang lagi naming makasama. Miski dumating ang anumang bagyo, anumang unos, anumang sitwasyon sa aming mga buhay, alam namin na ikaw ang lagi naming kapiling, ikaw ang lagi naming kasama, ikaw ang pattern at kontrolado mo lahat ang sitwasyon sa aming mga buhay at sa buong mundo ito. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat
Sa umagang ito ay ipinadama mo po sa bawat isa sa amin na tunay na huwag kaming mag-alala, huwag kaming matakot, huwag kaming mangamba, sapagkat kami ay nasa mga kamay mo. Kami ang patuloy na kasama at kapiling mo, Panginoon, at mag-guide sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon. Ang lahat pong ito ay aming inilalapit, dinudulog at idinadalangin sa makapangyarihan at mapagmahal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days and all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side all my days and all my life. You are my light. You're the lamp upon
Tayo ay manalangin. Panginoon, muli kaming lumalapit po sa iyo at sa pagpapatuloy ng aming pagsamba ay nasa panahon kami, Panginoon, ng pagpapasalamat. Kaya hayaan mo na ang bawat isa po sa amin ay makalalapit sa dakong harapan at kung ang ilan sa kanila ay nagdaos ng kanilang kaarawan, pagpalain mo sila. Ikaw ang magpala at kumatagpo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Ang ilan, Ama, ay nagdaos ng anibersaryo ng kasal. Panginoon, pagpalain mo sila, Panginoon. Ikaw ang kumatagpo sa kanila. Ang kanilang buong sambahayan ay iyong katagpuin, Panginoon. Ang ilan naman, Panginoon, ay merong espesyal o kakaibang pagpapala na tinanggap na mula po sa iyo at pinangahawakan nila, Panginoon, ang iyong mga salita na anumang pagpapala, anumang biyaya, Panginoon, ay dapat nilang ipagpasalamat po sa iyo. Kaya nga ba, Ama, sa pagkakataong ito, ibigay mo sa kanila, Panginoon, ang iyong makapangyarihang basbas. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Amen. At ngayon, Ama, higawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya nawang mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Ang Tipas Unido Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Kumusta po kayo mga kapatid? Ako po si Dr. Neptali Ordonez, Pangulo ng UNIDA Committee on Social Concerns at Laico Director ng UNIDA Church. Tayo po ngayon ay humaharap sa isang hindi inaasahang malawakang pagkalat na isang bagong sakit, ang COVID-19. Nais po ng direktoryo ng UNIDA na masiguro nating ligtas ang mga miyembro sa sakit na ito sa patnubay ng Diyos at sa paggabay ng mga sumusunod na guidelines na binuo ng ating UNIDA Health Team. Ang COVID-19 po ay kumakalat sa pamamagitan ng respiratory droplets na lumalabas sa ating bibig at ilong kapag tayo ay nagsasalita, umaawit, umuubo o bumabahing. Kumakapit ito ng ilang oras sa mga surfaces ng mga bagay. Ilan sa mga sintomas ng COVID-19 ay lagnat, ubo at sipon, sakit ng lalamunan, diarrhea, maging pagkawala ng pang-amoy at panglasa. Narito ang mga pamamaraan upang ligtas nating maisagawa ang ating mga gawain sa ating bahay-sambahan. Mahalaga na bumuo ang bawat konsilyo ng local health teams na magsasaayos ng mga health protocols
ayon sa guidelines na inilabas ng National UNIDA Health Team sa palibot liham na ipinadala sa ating mga pastor. Sa pagdating ng mga miyembro sa bahay-sambahan, magtalaga ng ilang usher na kukuha ng temperatura at kukuha ng health declaration forms. Maglagay rin ng foot bath sa pintuan. Para sa mga simbahan na gumagamit ng pews, panatilihin ang 1 metrong layo na mga upuan upang mapatupad ang social distancing. Maaaring ang ilang pews ay para sa 2 tao at ang iba naman ay sa isa. Kung monoblock chairs ang gagamitin, paghiwa-hiwalayin na lamang. Isuot ang face mask sa kabuuan ng gawain o pananambahan. Iwasan ang paghawak sa mask at siguraduhing natatakpan nito ang bibig at ilong. Maigting na inirekomenda ng UNIDA Health Team na ang praise and worship ay gawin na lamang recorded kahit may face-to-face service na. Ipalabas na lamang ang recorded praise and worship sa face-to-face and live stream worship. I-record na ang praise and worship higit na 24 hours bago ang face-to-face na worship service. Ang respiratory droplets ay pwedeng kumalat hanggang 3 metro sa pag-awit ng hindi nakamask. Ang droplets na ito ay maaaring manatili sa hangin sa loob ng ilang oras. Iwasan ang pagpapasahan ng mga microphones. Maglaan ng mics para sa bawat isang tao na may bahagi sa gawain. Siguraduhin na may proper ventilation ang loob ng bahay-sambahan. Kahit nakabukas ang aircon, magbukas pa rin ang ilang bintana para dumaloy ang hangin. Sa pangongolekta ng offering, gumamit na lamang ng stationary collection boxes. Hinihikayat rin ang paggamit ng digital wallet applications tulad ng GCash upang maiwasan ang paghawak sa pera. Matapos ang bawat gawain at pananambahan, i-disinfect ang lahat ng surfaces at ang kabuuan ng bahay-sambahan. Magtalaga ng volunteer na pag-aaralan maigi ang tamang disinfection protocols. Mga kapatid, napakahalaga na patuloy nating pangalagaan ang ating church community. Bagamat di tayo magkita face-to-face, meron tayong technology na tayo ay makakapag-small group at kumustahan pa rin online. Ilan lang po ito sa maraming pag-iingat na ating kailangang gawin sa panahon ng pandemya. Mababasa ninyo po ang kabuuan ng UNIDA COVID Health Guideline sa palibot liham mula sa ating direktoryo na makukuha ninyo sa inyong mga pastor or DDS. Mga kapatid at manggagawa ng iglesia, tayo po ay nag-iingat hindi dahil sa ating takot, ngunit dahil sa ating pagmamahal sa isa't isa. Sabi po sa unang Pedro 5:2, alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa inyong loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Nawa po ay lagi tayong gabayan at pagpalain ng ating Diyos. Ingat po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat para po sa ating mga pagbabalita ngayon pong November 15, 2020. Sa ating pong Sunday Worship Service, ang nagbigay po ng mensahe, Predicador June Pagsisihan, tanging awit, Sister Gay Carlos, praise and worship sa pangunguna ni Sister Wendy Encabo, hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo, narration leader, Assistant Pastor Joey Talampas, at video editor, Brother Nuri Ordonez. Sa darating naman pong November 19, 2020, sa atin pong Family Midweek Worship and Prayer Meeting, ito po ay sa ganap na 7:30 ng gabi. Ang magbibigay po ng mensahe, Sister Clarice Pagkalinawan. Ang magpapatotoo at magpapasalamat, Sister Waning Manyoska at Sister Cristita Dulay. Ang praise and worship sa panguna po ng ating praise and worship team. Hymns leader po natin, Sister Wendy Encabo. Opening prayer, Predicador June Pagsisihan. Benediction, Pastor Fermin Lantan at video editor, Brother Joshua Talampas. Makikita rin po natin sa ating mga screens ang magiging speakers pa po ng ating Family Midweek Worship and Prayer Meeting sa November 26, Brother Erin Lantan, December 3, Sister Rona Ramos, at December 10, Sister Andy Ordonez. Ang lahat po ay patuloy na inaanyayahan na makiisa at dumalo sa atin pong Sunday School.
Ito po ay sa ganap na 8 ng umaga. Ang gabay po sa Sunday School at Zoom link ay ipapadala po sa TUC Members Chat Group. Sa darating naman pong November 22, 2020 sa atin pong Sunday Worship Service, ang magbibigay po ng mensahe, Assistant Pastor Ed Bay, tanging awit, Sister Gladys de Maguila, praise and worship sa pangunguna ni Sister Rona Ramos, hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo, narration leader, Sister Olinieva, at video editor, Brother Nuri Ordonez. Paalala naman po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ikapo ay maaari nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203-179065. Ang account name po ay Tipas Unida Church. Pwede rin po natin itong i-transfer via GCash. Ang GCash number po ay 0917-531-2614 at ang account name ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para ma-record. Ang atin din pong mga ikapo ay maaaring ibigay ng cash, iabot sa tahanan ng kapatid na Dr. Nep Ordonez, laki pa ng pangalan, petsa at halaga. Makikita rin po natin ang schedule ng atin pong Bible reading and reflection para sa linggong ito. Tayo po ay pagpatuloy na makiisa at magsama-sama sa atin pong pananalangin araw-araw. Ito po ay sa ganap na 9 ng umaga, 3 ng hapon at 9 ng gabi. Para naman po sa Kalipunan ng Kababaihang Unida, magkakaroon po ng first online gathering ang National Unida Kababaihan na may temang Ikaw Lagi. Ngayon po yan Linggo, November 15, 2020 sa ganap po na 2 ng hapon at ito po ay via FB. Ito po ay @Unida Church PH. Ikaw lagi, O Panginoon, ang aking kanlungan at matibay na muog. Ikaw lagi, O Panginoon, ang aking batong matibay, sandigan at kublihan sa pagtahak sa buhay na ito. Ikaw lagi, O Panginoon, ang aking pupurihin, sasambahin at pasasalamatan. Ikaw lagi, Panginoon, ang aking malaking bato at aking manunod. Ikaw lagi, O Panginoon, ang tumutulong sa akin sa lahat ng mga pagsubok na aking nararanasan. Ikaw lagi, Panginoon, ang aking sasambahin at pupurihin habang ako'y nabubuhay. Ikaw lagi, O Panginoon, ang aking sandigan sa panahon ng aking kahinaan. Atin naman pong batiin ang ating mga kapatiran na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. Sa darating pong November 16, Brother Pierre Bay. November 16 din po, Sister Erica Sabit. November 17, Sister Gladys de Maguila. November 17 din po, Brother Simon Esguera. November 18, Brother Jose Neva. At November 20, Sister Doris Pagsisihan.